Ito nga pala mga sangkay yung aking recipe ng sliced cheese mamon. Sa mga nagtatanong po, ito na po yung ating recipe. Panoorin nyo na lamang po yung ating video. Simula hanggang dulo, huwag kang magpa-fast forward para masundan mo po ng tama or maayos kung paano ko ito ginawa. So simulan na po natin. Unang step ay hinanda ko yung aking dalawang lanerang bilog. 9x2 yung sukat nito. At ito na yung ating itlog. Pinaghiwalay na natin yung egg white tsaka yung egg yolk. Bali 10 itlog po yan mga sangkay. Sa egg yolk, yung ating unang titimplahan, bali naglagay tayo ng vanilya, asin, at haluin lamang natin ng bahagya. Next, maglagay tayo ng white sugar. So, bali, pag nilagay natin yung ating asukal, haluin ulit natin. Konting halo lang. At sunod natin ilalagay is yung ating mantika. So, bali, double check yung mga ingredients, mga sangkay na yung ilalagay ha, yung mga sukat. At sunod natin ilalagay ay tubig. Sunod natin gagawin, i-mix muna natin, medyo tunawin natin yung asukal na ating nilagay bago natin ilagay yung ating cake flour. So ayan yung ating cake flour mga sangkay, at isabay na rin natin yung baking powder. So haluin natin ng maayos, kailangan wala na pong bobo na harina bago natin ihinto sa paghahalo itong ating mixture. So bali sa paggawa nga pala ng mamon mga sangkay is medyo maselan, kaya dapat po ay masunod po natin ng maayos yung proseso kung paano natin ginawa itong ating cheese mamon. So ayan bali pag nahalo na natin ng maayos ay tabi muna natin at punta na tayo sa ating egg white. So bali sa ating egg white is naglagay ako ng vinegar or suka dahil wala akong cream of tartar. Pero kung meron kayong cream of tartar ay pwedeng cream of tartar na lang ating ilagay. At ihinanda ko na yung ating asukal. Take note, yung asukal is hindi ko pa isinama sa egg white. Pinalsa ko muna ng bahagi itong ating egg white bago ko nilagay ng dahan-dahan dito sa ating egg white habang umiikot ng marahan itong ating stand mixer. So bali ganyan lamang po yung ikot ng ating mixer habang naglalagay tayo ng asukal para po hindi magtalsikan palabas o matapon itong ating asukal. Dahil kapag binilisan yung ikot niyan habang kayo naglalagay ng asukal, ay pwede po yan magtalsikan palabas itong ating asukal, sayang naman. At nang mailagay ko na lahat ng asukal ay dinagdagan ko ang bilis nitong ating mixer hanggang sa makuha ko ang tamang pagmix itong ating egg white. Kung nagustuhan mo naman itong ating video, ay huwag kalimutan mag-like at share itong ating video at pakisuportahan na rin po ng aking channel. At ito na po yung ating egg white pagkatapos ating ma-mix. So ganito po yung palatandaan kapag ako ay nag-mix ng aking egg white. So bali tataob ko yung bowl niyan. Yan mga sangkay, hindi na siya bumabagsak itong ating egg white kahit anong taob mo sa ating bowl. At paghahaluin na natin yung ating dalawang mixture, yung ating egg yolk at saka itong ating egg white. Bali sa paghalo nito mga sangkay is dapat smooth lamang yung ating paghalo para hindi bumagsak yung ating mirang. Dahil hindi magiging maganda ang kalalabasan ng ating chipon or mamon kung sakaling bumagsak itong ating mirang. Kaya kapag tayo ay nag-mix ay dahan-dahan lamang po, wag nyong papaspasan dahil hindi maganda ang kalalabasan kapag bumagsak yung ating egg white. Bali kung sakaling bumagsak ang inyong egg white, pwede nyo pa namang lutuin yan mga sangkay, pero kung sakaling pag naluto ng ating mamon, mapapansin nyo ay medyo matigas siya na, mabigat. Ganyan po ang palatandaan na kapag ang inyong mamon, ang inyong mirang ay bumagsak. Next step, kapag nahalo na natin na maayos, ilagay na natin sa ating dalawang lanera. Inuulit ko, itong ating lanera is 9x2 ang size nito. So bali ang nagamit ko nga palang itlog dito mga sangkay is 10 pieces lamang po. So bali sa isang lanera ay meron 5 itlog. So pantayin lang natin yung pagkakalagay ng ating mixture dito sa ating dalawang lanera. Bago natin isalang ay pantayin natin yung ibabaw. At medyo ibagsak natin para hindi magkaroon ng malalaking butas dito sa ating mamon. So yan bali kapag napantay nyo na ay ready na yan para isalang. So bali ang init ng ating oven dyan mga sangkay ay 150 degrees Celsius lamang yung aking init ng oven. At gagamit ako ng manghinang apoy. So ganyan lang kasimple yung aking paggawa ng ating mamon. Pwede nyo itong gawin mga sangkay na chipon cake. Pwede po yung mixture na yan. Sa lanera lamang po yung pagkakaiba niyan. Ito pwede nyo gawing cake to, yung icingan nyo. At ito na mga sangkay, after 50 minutes ay tinanggal ko na sa oven itong ating mamon. So bali yan mga sangkay, medyo malamig na yan bago ko inali sa lanera. Diniretso ko na sa tray para ma-slice na rin. So bali dito sa ating mamon ay nasa sa inyo na po mga sangkay kung paano nyo siya ibibenta, kung buo ba o gusto nyo ring i-slice. So bali ito 12 slice to mga sangkay. So ayan bali lalagyan ko lang ng caramel syrup para dumikit yung ating cheese. So ganyan po yung aking, yan po yung aking nilalagay mga sangkay para dumikit yung ating toppings na keso. So bali ang benta ko nga pala dyan mga sangkay is 20 pesos. So sana makatulong sa inyong video na to. Huwag kalimutan mag-like at share nating video. At pakisuportahan na rin po ng aking channel. Thank you for watching.